Good day again. This is the part 2, the chart analysis on a lower time frame of daily, 4 hours, and 1 hour. So wala pa yung scalping, ano? So we need to learn how to analyze from the higher time frame to lower time frame kasi they are just fractal. So ibig sabihin parang inuulit-ulit lang naman. So what we are doing on a higher time frame is, yun din yung gagawin natin on lower time frame. Yun nga lang, iba yung bilis pagka nasa lower time frame na. So kaya medyo sinasanay lang natin kasi yung iba kasi nalilito sila because they're doing it at the same time. Price actions, indicators, many indicators until mag cross-cross na yung inaaral nila. Okay, let us start from daily. So yung previous video natin, we start from monthly, weekly, daily, and 4 hours. Ngayon naman, we will focus on our analysis on daily. Yeah, so daily tayo magpo-focus. So daily, so yan. But we are going to analyze using indicator. So ilalapat natin yung price action sa indicator. So we need a horizontal line para magkaroon tayo ng idea. For example, this is daily. Hanapin natin yung galaw ni price action sa indicator on the lower time frame from daily to 4 hours. Yan. So kung mapapansin nyo, si daily ay merong daily stochastic. Kanina ay paganyan lang. Diba? Yan. So, ayun, si daily, ayun siya. So, walang buntot na pag ganun, di ba? Wala. Pero dito, sa price action, may green candlestick. Pero dito, wala kang makita. No? Kaya nga si indicator is a lagging indicator. Yan, lagging yan. Pinapakita niya lang kung ano yung ginagawa ni candlestick, pero papansin nyo, si candlestick umangat na, si daily, wala pa siyang pinapakita. But we'll try to go lower time frame. Tapos minarkahan natin, di ba? Ayan, minarkahan natin. So, punta tayo ng daily. So, ayun si vertical lines sa cross. Pag-cross. Then, punta tayo ng 4 hours. Nakikita natin parang merong nagkaroon ng 1, 2, 3, yan. Parang downtrend, di ba? Kung ilalagay natin yan, since nandito siya sa cross, pwedeng yan ngayon ay 1, 2, 3, and then bumabalik. So, this is the blue line. Ito. And this is the brown sa ilalim. So, this is uptrend. Ito, uptrend to. Diba? So, yung galaw nung green nagpakita on a lower time frame. Kaya nga lang, since yung daily ay pababa, so, pwedeng pagdating dito niyan is tapos na. And kung titignan mo na may price action, pwedeng dito, or pwedeng dito, or pwede ring butasin. Kaya lang, this indicator is telling us na pwedeng magkaroon dito ng reaction. While the price action, kinukonfirm niya na may mga significant resistances. Like the fair value gap, na pwedeng mag-act as resistance, and order block, or liquidity or resting liquidity. Pwede niyang doon siya mag-react kasi if you are a buyer, you want to sell higher. Dito, mas mataas dito, mas mataas dito. And if you are a buyer of a short contract, you want to sell. Saan? Dito kasi the more na may malaking diferensya, kung halimbawa, short contract yun na bili mo, mas malaking diferensya, mas malaki yung, di ba? Kasi sa trading, kumikita tayo sa difference.
And going back, ayan, nakikita natin ito ngayon. So, nagkaroon ng dalawang move. Pero ito ngayon, nagkakaroon ng correction. Kaya lang, ang laki ng correction. So, pwedeng, ito talaga, umangat ng konting papunta rito. Yan. Bago ulit bumaba. Because this is a good breakdown and this is now, looks like a good pullback. And at the same time, remember our daily time frame shows bearish engulfing. So, this bearish engulfing is an institutional footprints na pwedeng balikan bago bumaba uli. And then, if you are a buyer, you want to sell higher, but if you are a seller or a short buyer of a short contract, you want to buy here and sell sa mas malalim. Yan, bababa. Ngayon, sa lower time frame, nagpapakita ng exhausted candlestick para bang wala nang gustong kumbaga, gusto namin bumili pero ayaw namin yan, mahal yan. Gusto namin bumili mas mura. Diba? Parang ganun yung concept. So now, we are going to break down naman yung 4 hours. Tingnan natin, lagyan natin ang vertical line dito. Yan, yan. So, hahanapin natin itong pag-angat na to sa lower time frame na 1 hour. So, ayun siya. Ito ngayon yung garaw nung, yan, ito. Ito yung galaw ngayon nung, nito. And mapapansin nyo, malapit na siya sa taas. At mapapansin nyo rin sa 4 hours yan, ha? Then, pansin nyo sa 1 hour, ito na siya. Nagkaroon na ng pagbagsak and possible na nagkakaroon na ng double top. And most likely, 4 hours now will start making sideways. And this is a good breakdown, good pullback. Our expectation later, maybe New York, is babagsak yan. O baka mamaya hindi naabuti ng New York. But at the moment, yung price is tumataas. Kaya lang, since we are using top-down analysis, meron tayong idea na pwedeng hanggang dito, because we have a fair value gap, and then we have an order block. Ayan, pwedeng ganun yan. So, medyo limitado yung pag-akit niya. Parang ganun. Because of our chart analysis. And then, ito ngayon, ilagyan natin another vertical line. Vertical line. Minsan, nasasabi ko horizontal line. Sorry po. Ayan, lagyan natin dyan. So, this whole thing is downtrend. Para bang may ganun. So, tingnan natin sa 1 hour. 1 hour. So, ayan siya. So, ito, akala natin, ayan siya. So, ito yung, ito yun, kanina. Parang dito sa daily, may paganyan. So, sa 1 hour naman, ito siya. Tapos sunod, meron ulit paganyan. Ito na naman. Ngayon, yung pag-angat na to, ito na yun. Kaya nga lang, since this is just a pullback, this is the impulse correction, possible, fair value gap, dito, maghintay tayo, then another, ito, pag ikot yan, pwedeng bumaba uli na gano'n. So, ano naman susunod natin hintayin? Hintayin natin yung tamang oras. So, we wait for the right time. New York, because now is 5:50. So, we wait for the New York. So, dito lang muna para hindi kayo malito. Then, we'll try to have another analysis maybe tomorrow for a lower time frame na 1 hour, 30 minutes, and 15 minutes until na maging malinaw sa ating lahat. And again, sa mga non-funded, join us sa Funded Traders GC. You're not required na mag-live ka agad, and be careful sa mga nag-aalok ng mga investment. No, we are not that community. We don't offer investment, we don't offer signals. Sa Funded Traders kasi, we post our chart and then tinuturuan namin kayo mag-analyze so you can analyze your own chart
And have your own signal. Signal kasi hintayin mo yung setup mo pag natuto ka na. Kesa naman habang panahon na nakadepende tayo sa ibang tao. Dito, nakadepende tayo sa community na gustong magturo. Hindi tayo nakadepende sa community na gusto lang signal. Nakadepende tayo sa mga kasama natin na willing mag-share ng kanilang knowledge na walang hinihinging kabayaran. And yun lang. If you are willing to join our community, be very, very sa inyong pananalita. Kahit naka-join na kayo at funded na kayo, pag nakita namin na kayo ay medyo hindi nyo binabantayan yung inyong pananalita at nakakasakit kayo ng ating mga kasama, we will immediately remove you from our GC. Our GC is practicing proper attitude and then passion to learn, passion din na magturo at mag-share, and gratitude, yung pasasalamat sa mga kasamahan na nag-share. Regardless kung tama o mali yung nilalagay mong chart, importante you are sharing. Then, andito naman ang mga kasama para pagtulong-tulungan na makita kung paano i-improve yung chart mo. Again, good luck, and this is our last video for today at babiyahe muna ako.